Blessed afternoon to each and every one of us. So, I would like to tell you something. You know what? This got into me into much more revelation rather than studying it plainly in the book of Thessalonians, Revelation, and some parts of Daniel chapter 9. This has something to do with revelation sa akin. Yung tipong ako ganun ako, Lord, if you want to reveal something to me or through me at nang may paabot ko sa buong mundo through my YouTube channel, sabi ko, Lord, i-reveal mo. Itong revelation ng Lord sa akin, actually wala pang 10 minutes. Kinuha ko agad ang cellphone ko, magre-record ako habang nandito pa. Isang revelation kung ano yung pinakakatangian ng Antikristo na pwede nating iwasan ngayon dahil ang taong nagtataglay nito ay madalas napapaaway, madalas nagkakaroon ng hindi magandang relasyon sa kapwa-tao. Okay, what is this? One, isa lang itong nireveal ng Lord na katangian ng magiging Antikristo kasi wala pa naman siya. And as believers, again and again, we will never ever able to meet this guy, whoever he is, who he is. I don't care, hindi natin siya mamimit, pero ito ang katangian ng Antikristo na inireveal ng Diyos sa akin na pwede nating iwasan kasi malay nyo, taglay nyo na. Pride, capital P R I D E. Alam niyo pag sinabi ninyo kasing pride, nandyan na po lahat eh. Nandyan na yung mataas ang ere, masyadong bilib sa sarili, at mas nakakatakot, mataas ang tingin sa sarili. Yung iba na mga tao sa paligid niya hindi niya papakinggan. Siya lamang ang tama. Yung gusto niya, yun lamang kanya makukuha. I mean, I don't know all of you guys so used to listen to my vlogs or to my videos on this channel, pero alam po ba ninyo na bawat isa po sa atin ay nagtataglay ng ganon? Pwedeng magtaglay ng ganon. I'm not saying yes, but at least we are tempted sometimes to have this, especially celebrities. I know some na ngayon na hindi na po siya sikat. Kasama po siya ng aming sister sa isang nursing home sa Amerika. Nung kapanahunan niya during the 90s, That's Entertainment cast po siya. Siyempre, no naming names tayo. I would like to be safe kasi kaibigan ko rin naman si Kuya. O, Kuya, lalaki po siya. No, mabait po sa amin. Nagpapadala pa nga sa akin ng binili ko, "Huy, Kuya, maski $20 lang." Nagbigay sa akin ng 100 eh. Pinadala sa nagpadala kasi sister ko sa akin, sinama. So hindi ko siya papangalanan. Pero ito kasi sabi niya eh, ngayon nag-aaral din siya ng Bible. Ano kuya yung meron ka dati? Sabi niya, karamihan ng artista, sabi niya, hindi sila mayabang. Pero mayabang talaga sila. Meron silang pride. Kasi ako, dati akong sikat. Sabi niya, dati akong artista. At siya ay, makinig po mabuti ha, meron po siyang FAMAS Award for Best New Actor. Siyempre, 1990s. Huwag na kayo mag-isip, dahil hindi ko papangalanan. Mabait po siya sa amin. Parang kuya-kuya ko na. I will never do that. Pero kasi may kinalaman po siya dito. May kinalaman po yung ganyan ugali. Nagkaroon daw siya ng pride, yumabang daw po siya. I think nakakapanood po kayo sa ibang mga vlogs regarding this. Yung isang sister din niya na pumasok din sa showbiz, pero hindi kasing sikat nga lang niya, ay iba rin ang ugali during that time. Not until now, syempre, mga Christian na, at syempre, maganda po yung nangyari sa kanila. Ngayon, after the nursing home, sila naman daw po ngayon ay doing well. Okay, kumpara. Dumating po sila sa point na nandito raw po sila ay parang talagang nasabi nila sa isip nila na parang wala nang katapusan yung, di ba, yung mga ganun na ugali. Pero ang Panginoon po kasi ibang klaseng magpakilala. Okay?
So yung pride, nandun daw po talaga yon, sabi niya. Pero siyempre nakilala niya ang Lord na wala po yon. Yun ang maganda eh. So pride po talaga ang isang katangian ng Antichrist na pwedeng maposes natin. Halimbawa, ito po, Diyos ko, realistic po ito. Last week, nasa Jollibee po kami. Ito na po talaga. Last week lang po ito. Kausap ko po kanina si tita yung nagkwento sa akin. Meron kaming common friend. Actually, itong taong ito, itong common friend namin na ito, pinag-aral ng lola ko ng high school hanggang kolehiyo. Binanggit niya sa akin, nag-usap kami sa Jollibee kasi kasama po siya sa negosyo namin sa basta sa aming business, no. Pero hindi monkey business, syempre, business 'yan, no. Mga Christians tayo. Siya po ay nagkwento sa akin tungkol dito sa taong ito. Yumabang si ganito, sabi niya, yumabang si ganon. Kasi parang feeling ko yung achievement. Sa totoo lang kako, wala naman siyang karapatan magyabang. Yung asawa niya ang masipag na nagtrabaho sa Israel tapos lumipat kung saan-saan sa Europa. Ngayon nga yung asawa niya, sa totoo lang, medyo kinakabahan, medyo natatakot dahil yung mga plane crash nga. Nag-message sa akin, prayers daw. Pero sabi ko, kung yumabang sila, hayaan na po natin. Sila po may problema nun. Hindi naman po tayo. Hindi po ba? So, yan ang nakita ko pong magandang anuhin natin po rito. Pero again, mabalik po tayo sa Antikristo. Ang Antikristo po, sa totoo lang po, ang pinakakatibayan na nakita ko po dito para masabi kong napakayabang talaga ng taong ito. Actually, walang katulad ng kayabangan niya. Magpapatayo po siya ng kanyang rebulto at estatwa. Hindi ko alam kung technology, yung gumagalaw, mga ganon tapos makikita mo, pwede yun, posible yun kasi sa teknolohiyang meron tayo. Makikita mo dyan, tapos pagka nakita mo siyang lumabas ng gano'n, kailan sasamba ka, kailan luluhod ka sa kanya. Kasi pag hindi mo yung ginawa, magagalit siya sa'yo, papuputan ka ng ulo. Opo, yun po ang nakita ko po dito. So tayo po mga Kristiyano, hindi natin papabayaan na yan, okay, ay mataglay natin. Reminder lang po, it's a revelation coming from the Lord. Even Christians may pride. Ang daming pastor na ang yayabang eh. Yung pastor ko nga lang dati, nuknukan ng yabang eh. Yabang talaga. Walang biro yan, walang paninira. Mayabang talaga. Maraming nayayabangan. At hindi magandang katangian ng kayabangan. Okay? So tayo po bilang redeemed by the blood of Christ, tayo po ay may bagong isip, may bago tayong puso, may bago tayong kaunawaan sa mga salita ng Lord. So hindi tayo sakop ng mga ganyang ideolohiyang kayabangan, no? Sa Antikristo po yan, saka sa mga galamay niya. Okay? I would like to share sa inyo ito kasi I would like you to share this video para ma-aware yung ibang tao na yun pala ang pinakaano ng Antikristo. Kasi yung nasa loob ng Antichrist, ng Antichrist ay si Satanas mismo. Okay? Personified doon sa Antichrist. Namatay na kasi yung Antichrist eh. 'Di ba? Nung nabuhay itong muli, Satanas na yun eh. Kaya pasok na nga yung Great Tribulation. Puot na ng Diyos yun. Ibinuhos na sa buong mundo. Kaya yung mga alam nyo, kaya yung mga nagpatatak ng Antikristo, wala nang pag-asang maligtas po yun. Okay? Paano nga ba tinataka? Naisabi nila microchips. Sabi, baka meron pang mas advanced na paraan ng pagtatatak during that time. Kung ano man yun. Wala nang pag-asang ma-save ang mga taong nagpatatak. Pero yung mga nagpatatak ng tatak ng halimaw, hindi nila alam yun. Dahil hindi naman sila nagbabasa ng Bible eh. Gusto lang nila comfort, masaya sila. Diba? Safe sila. Hindi nila alam, impyerno to nila. Diba? So yan. Okay? Idolatry coming from the devil. Hindi gusto ng Diyos yan. Okay? Sabi ng iba, si Jesus lang ang idol ko. No, Jesus is not an idol. Jesus Christ is God. Hindi siya idol. He is God. Mahal niya tayo. Bye-bye.
God bless everyone. Hallelujah. Thank you, Jesus.